this song, Lakas Makasummer. Anyways, hello there, people of the universe. Kumusta? Well, today's podcast is all about Juan's Mathinic Adventure. Bakit takot si Juan sa math? And as we all know guys, marami pa rin sa ating kabataan ngayon ang takot sa math. Bakit kaya? At recently, may nakita akong isang post sa social media na nagpapakita na ayon daw sa PISA o Program for International Student Assessment, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamababang score sa math. Nakakalungkot, di ba? Ilang dekada na rin ang nakalipas, tila nananatiling mystery ang problemang ito. Well, today's episode of Juan's Mathinic Adventure, makakasama ko ngayon ang iilang estudyanteng guro sa mathematics na mula sa Cebu Normal University na nagsasaliksik kung bakit maraming bata ang takot sa math. At guys, please help me welcome Teacher Erlene, Teacher Arabella, Teacher Shania, and Teacher Jelly. Okay, so kaya't without further ado, alamin natin kung bakit ito nangyayari at paano natin matutulungan si Juan na labanan ang kanyang takot sa math. Again, teachers, welcome po sa podcast ni Juan. So, may ilang mga katanungan po ako dito galing sa ating mga listeners. At to my listeners out there, all over the world, stay chill, relax, and be aware. Kaya, let's start with this first question. Saan nga ba nanggagaling ang takot sa math ng maraming bata? Before ko sasagutin ang katanungan na iyan, thank you for inviting us here, Miss Rete, and magandang araw sa inyong lahat mga ka-wonders. Ayon sa aming saliksik, maaari ito ay dulot ng kakulangan sa tamang pagtutok at suporta mula sa mga guro at magulang. Hindi rin natin maitatanggi na ang komplikadong konsepto at paraan ng pagtuturo ay maaaring magdulot ng pangamba at kawalan ng tiwala sa sarili sa mga bata. Yes, tama ka dyan, Teacher Erlene. Maraming factors kung bakit takot ang mga bata sa math. Speaking of teachers, nakasalalay ang mga kaalaman ng mga estudyante sa kung paano dineliver ni teacher ang content sa kanyang lessons. Ito ba'y nakukuha ang atensyon ng mga bata o may engagement ba ito o sadyang teacher-centered lang si teacher? Kapag ganito, puro teacher-centered lang si teacher, walang masyadong engagement. Ayon nga sa aming nasa liksik, importante ang engagement ng mga students sa klase kasi isa din itong paraan para magkaroon ng interest na matuto ang mga estudyante sa asignatura na ito. Kaya mas mabuti na si teacher ay flexible sa paggamit ng ilang mga teaching styles, strategies, methods sa pagtuturo para makater lahat ng learning styles ng mga estudyante at para na rin ma-make sure na na-absorb nila yung mga tinuturo mo. And to add, yes, the teacher can do a teacher-centered approach and at the same time, student-teacher approach rin. However, the parents also has an impact on students learning math because sila yung mga magmo-motivate ng mga students to learn and love math. Wow! Oo nga, no? May malaking epekto talaga ang mga teachers at parents on students' learning. Kaya mas maiging may good relationship ang both teachers and parents so that it is easier for teachers to address students' weaknesses para na din makakome up ng mga iilang alternatives for the better quality of education, right? Oh yes. Alam nyo ba mga ka-wonders na ang pagiging mahusay sa math ay hindi lamang tungkol sa katalinuhan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng tamang attitude at tiwala sa sarili? Really? Oo, totoo yan. Kaya importante na suportahan natin si Juan at iba pang mga bata na harapin ang kanilang mga takot at pag-aalinlangan sa math. This topic is getting more interesting. Juan will surely make its way para mahalin ang math. Sa pagpapatuloy ng ating episode ng Juan's Mathinic Adventure, bakit takot si Juan sa math? Alamin natin kung bakit maraming tao, hindi lamang si Juan, ang may takot o anxiety sa math.
Ano nga ba ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng takot sa math? Ayon sa mga eksperto, ang math anxiety ay maaaring maging resulta ng iba't ibang mga dahilan. Una, maaaring ang pressure mula sa pamilya, guro o kapwa mag-aaral ay naglilikha ng stress at anxiety sa mga estudyante. Ang mga matataas na inaasahan at mabibigat na expectations mula sa kanilang paligid ay maaaring magdulot ng kawalan ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Pangalawa, ang kakulangan sa tamang pagtutok at suporta mula sa mga guro ay maaaring magdulot ng confusion at pagkabalisa sa mga estudyante. Kung ang mga guro ay hindi nakapagbibigay ng tamang gabay at tulong sa kanilang mga mag-aaral, maaaring magkaroon ng takot at resistance sa math. Pangatlo, ang karanasang negatibo sa math tulad ng mga pagkakaroon ng mababang grado o pagkakamali sa mga pagsusulit. Ito ay maaaring magdulot ng trauma o takot sa math sa mga individual. Ito ay maaaring magresulta sa pag-iwas at pangamba sa pagharap sa mga math-related activities. Ngunit huwag kang mag-alala, Juan, dahil sa pamamagitan ng tamang suporta, pagtutok at mga pamamaraan sa pag-aaral, maaari nating labanan ang math anxiety at mabigyan ng kumpiyansa ang bawat isa sa kanilang kakayahan sa math. Wow! Ngayon, mukhang naliwanagan na tayo kung bakit si Juan takot sa math. At sa pagpapatuloy ng ating episode, tatalakayin natin ang ilang mga paraan kung paano natin matutulungan si Juan at ang mga batang Pilipino na kagaya niya na labanan ang kanilang takot sa math. Bilang isang simbolo ng kabataan sa Pilipinas, mahalaga na matulungan natin si Juan na palakasin ang kanyang kumpiyansa at interes sa math. Mga ma'am, pwede po ba kayong magbigay ng ilang mga tips at strategies na maaaring makatulong sa kanya at sa iba pang mga bata? So unang-una, mahalaga ang pagtutok sa positive reinforcement. Sa halip na bigyang pansin ang mga pagkakamali, bigyan natin sila ng papuri at encouragement sa kanilang mga tagumpay kahit maliit pa ito. Ito ay magbibigay sa kanila ng kumpiyansa at gana na harapin ang mga hamon ng math. Pangalawa, mga teacher, tayo gumamit ng mga interactive at engaging na learning materials. Maaaring gamitin ang mga educational games, manipulatives at multimedia presentations upang gawing mas masaya at mas madaling maunawaan ang mga konsepto sa math. Pangatlo naman, mga teachers dapat bigyan natin ang ating mga learners ng mga real-life application ng math. Ipakita natin sa kanila kung paano ginagamit ang math sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagbabayad sa tindahan, pagluluto o pagbabudget ng kanilang pera. Ito ay makakatulong sa kanila na maunawaan ang kahalagahan ng math sa kanilang buhay. At last but not the least, maging bukas tayo sa pakikinig sa kanilang mga hinaing at pangangailangan. Bigyan natin sila ng space na ipahayag ang kanilang mga katanungan at pag-aalinlangan sa math at magtayo tayo ng isang positibong environment na sumusuporta sa kanilang pagkatuto. Wow! Thank you for your tips, mga ma'am. Sure akong maraming natutunan ang mga listeners natin ngayon. Sa pamamagitan ng mga tips at strategies na ito, umaasa tayo na matutulungan natin si Juan at ang iba pang mga batang Pilipino na labanan ang kanilang takot sa math at maging mas competent na mag-aaral. So thank you so much, mga ma'am, sa pag-unlak ng aming imbitasyon sa programang ito. We truly appreciate it. So guys, this is more than 5-minute podcast. Hanggang sa susunod na episode ng Juan's Math Tinik Adventure. Ako po si Rethe at nagpapaalala na sa math, kaya mo yan, Juan. Kaya natin to, Pilipinas. So by the way guys, hindi tayo matatapos kung hindi sila magsasalita ng katagana ito. Can we do it again, mga ma'am? Yes. In 3, 2, 1, go! Kaya mo yan, Juan! Kaya natin to, Pilipinas! Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam.